Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips ay share ko lang sa inyo yung aking pamamaraan para po makaiwas sa pagkababa ng timbang na ating mga chicken broiler dahil sobrang init ng panahon ngayon. At yun mga katips, samahan nyo at pag-usapan natin yung mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, pasensya na kayo. Ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog at nakapag-share ng ating mga tips para sa ating mga alaga chicken broil mga katips. Ayan, at ngayon ay alauna ng hapon mga katips. Sobrang init ngayon at gusto kong mag-share sa inyo ng mga natutunan ko at mga ginagawa kong pamamaraan para makaiwas tayo sa heat stroke at pagkababa ng timbang ng ating mga chicken broiler mga katips. At yun, samahan nyo ako dahil ating pag-uusapan yan mga katips. Bago yan ay yun, good news tayo mga katips, at baka magkaroon tayo ng alaga ngayong darating na May mga katips dahil baka mag-alaga ulit kami ng chicken broiler ng 100 heads para sa darating na piyesta sa amin sa May 15. Dapat ngayong April 15 dapat ay meron na kaming load na mga sisiw na 100 heads para pagdating ng 15 days ng May ay makapag-harvest na kami. At alam niyo naman mga tips, yung mga solid supporter natin dyan dahil mga 28 days nakapag-harvest na po tayo niyan dahil napapanatili natin yung ganda ng paglaki ng ating mga chicken broiler dahil sa pamamaraan nga po ng tamang heater, vitamins, feeds, yan lalo na yan mga katips. Kaya saka yung pag-maintain ng kalusugan nila para hindi sila magkasakit. Kaya yun, napapaaga yung harvest natin, nagiging 28 days hanggang 30. Tumagal man mga katips, maabot tayo ng 35 days, ayun ay ubos na ating mga broiler. Alam niyo naman mga katips, dahil konti lang alaga natin, kaya ang ginagawa namin ay dress. Alam niyo naman yun sa 100 heads, lagi ang sinasabi ko sa inyo mga tips, dress talaga, laging dress yung aming mga buyer. Kaya medyo malaki-laki yung kita namin, tapos marami kaming natitira mga ulam yan, alam nyo naman yan mga tips. Kaya uti-uti sa isang araw may bumibili sa amin 15 pirasong dress, 20 pirasong dress yan. Kaya tumatagal talaga ng 35 days bago namin maubos yun. Pero ano naman yun, hindi naman kami lugi doon kasi mga katips ay kada araw naman nababawasan, kaya na konti lang din yung nauubos na beads na aming stock. Kaya ganun yung aming pamamaraan na ginagawa mga katips. Ayan, at yun, i-share na natin yung aking pamamaraan para maiwasan yung ating pagka-stock ng ating mga chicken broiler mga katips. Ayan, nahanap lang tayo ng pwesto, no? Ayan mga katips, yun, unang-una sa aking pamamaraan kasi mga katips ay mas okay na magpainom kayo ng dextrose powder, yung mga may electrolytes yan, pwede po yan. Pero ang aking subok talaga na magandang gamitin talaga mga tips ay dextrose powder, no mga tips. Yung po yung isa sa aking ginagamit para po maiwasan natin yung heat stroke, kasi ang dextrose powder kasi mga tips ay nakaka-energize ng katawan at iwas dehydration ng ating mga sisiw mga tips. At subok ko na yan, at lalo ngayon sobrang init talaga mga tips, ay kailangan pangalawa, kung ang mga sisiw nyo ay nasa yan 20 days mga tips, medyo madami ng balahibo yun, mga putina, kailangan po natin ay mag-provide tayo ng electric fan mga katips. O kaya yung ano lang, yung maliit lang, kailangan po nahanginan sila. Sobrang init po kasi, at para maiwasan yung init ng katawan nila at hindi sila inom ng tubig mga katips, no? Kasi isa rin yung sa dahilan dahil parang nalulunod sila sa tubig. Mapapansin nyo pagka may heat stroke kayo, sobrang daming tubig, minsan yung kanilang baga ay sobrang parang may tubig na nakabalot. Kaya ganun po yung senyales kapag may heat stroke talaga. At pangatlo mga katips ay kailangan po natin ay talagang madamihan natin yung tubig na lagayan, no? Kung maaari ay maubos agad nila yung tubig na yun ng 2 oras, yan, 3 oras. So okay, 1 oras mga katips, kailangan magpalit ulit tayo kasi alam niyo naman mabilis uminit yung tubig ngayon.
no? Kaya minsan nakakasama din sa kanila yon. At mapapansin nyo rin mga katips, no? Kapag mainit ang panahon ay basa po ang kanilang ipot. Tara, natural na yan mga katips dahil inom sila ng tubig. At yun nga po, may nagtanong sa akin, subscriber natin, bakit daw po basa ang ipot. Hindi po yan sa inom ng tubig mga katips. At hindi sila tuka ng feeds. Yan, isa rin po yun sa nakakababa ng timbang mga katips. Kaya ang inyong gagawin talaga mga katips ay isa sa ay para makatuka sila ay di ko po sinasuggest pero na-try ko po ito sa mga bansot ng aking mga alaga ay nagwe-wet feeds po ako, nagbabasa po ako ng feeds na may vitamins. At ayos naman, nauubos naman, natutukan nila. Kaso nga lang mga katips talaga, dapat hindi sobrang dami, no? Dapat sakto lang, kailangan maubos nila kasi minsan nasasayang talaga. Kaya hindi ko advisable yun gawin nyo, no? At isa pa sa dahilan kung bakit nababa yung mga timbang ng ating mga broiler ay yun nga po sa init, hindi sila tuka ng tuka, tapos siksikan. Isa pa yan mga tips, iwasan yung magsiksikan yung inyong mga broiler. Kaya sabi ko sa inyo sa mga vlog ko, meron akong video doon na about sa sukat ng kulungan, no? Para ang layo nila sa isa't isa ay may isang dangkal, no po. Mas okay yung isang dangkal yung layo nila sa bawat isa para maiwasan nga po yung init, no? Alam niyo naman ang katawan ng broiler ay talagang mainit. Kaya dapat ang kulungan nyo ay siguraduhin nyo na hindi po sila siksikan sa 100 feet. Kita nyo naman yung kulungan ko mga tips. Ito po ay darawang palapag na po. Kita nyo, medyo madumi pa, hindi pa nalilinis. Yan po ay ang capacity niyan ay nasa 170, ganyan. Bisan 200 pa nga eh. Hindi ko lang talaga ginagawa yon dahil alam niyo naman sa mga video ko, ang pinakamarami natin ay 150. Yan, kaya up and down. Maluwag sila dyan. Hindi ko hinahayaan na siksikan sila kasi ayun ang iniiwasan natin, yung siksikan nga po dahil nakakabawas din yun ng timbang at dahil sa sobrang init ng kanilang paligid. Tapos pangalawa mga katips at isa pa sa mga dahilan mga katips at yung nagugutom sila. Huwag niyo po silang gugutumin mga katips. Bakit po? Mahalata nyo pag hindi nyo sila napatuka agad-agad ay naguunahan sila sa patukaan at nagbubungguan. Isa rin po yun sa dahilan kung bakit bumababa ang timbang ng ating mga broiler. Kaya iwasan nyo po yun para iwas po sa mababang timbang. At kung kumpleto naman kayo mga katips sa mga vitamins na katulad sa akin, mga feeds at pamamaraan at tama naman yung pagpapalaki nyo at nung mga sisiyo pa lang ay okay po yun mga katips. Okay po yun. Pagdating ng 14 days to 18 ay okay. Pagdating po ng 20 days, mapapansin nyo bumababa po ang timbang nun. Bakit po? Dahil po sa ating environment, sa ating panahon, pabago-bagong panahon. Kaya dapat kailangan nyo din mag-adjust ng inyong gagawin para iwasan naman yon. Kaya ulitin ko mga tips, kailangan magpainom kayo ng electrolytes, electric fan, iwasan ng siksikan, iwasan magutom ang ating mga broiler. Kung maaari unlipids tayo at laging magbigay ng malinis na tubig mga tips para hindi sila nagkakaroon ng bakterya o sakit mga katips. At yun, ayun lang po yung ma-share ko ngayon mga katips at sana nakapulot na naman kayo ng aral at medyo nahirapan ulit ako, nag-adjust ulit ako mga katips sa pagbablog dahil ang tagal nating hindi nakapag-upload, pero yan, tuloy-tuloy pa rin naman tayo mga katips. At ngayon kasi mga katips, ang alaga namin ay mga dilahing mga manok mga katips, lahat po yun ay may sisiw pa yan. So mga bibe, ang dami. Kaya doon ako nagpo-focus ngayon mga katips dahil ang mahal po ng bentahan ng panabo ngayon. Ano pa lang, 2 months pa lang, 3 months ay nasa bebenta na ng mga 700.
Eh ako naman mga katips ay hindi naman ako biyasa sa ganyang larangan ng pagpapaalaki ng mga tandang ay ginagawa ko, binebenta ko na lang ng mura. Mapalaki ko lang ng 3 months, binebenta ko na. Sila na bahala magkondisyon nun mga katips. Basta ako, kaya ko lang silang palakihin. Magbaga mga katips. Palakihin ay gano'n. Palakasin yung resistensya nila, yun lang. Pero yung pagkukondisyon, di ko po pinag-aaralan yan. Kaya yun mga katips, share ko lang yung aking ginagawa ngayon na wala po ako alagang broiler. At yun, maraming salamat at happy farming po sa ating lahat mga katips.